So what's up guys, Tito JD here and welcome sa ating YouTube channel, Tito Ballers Taguig Basketball Club. So right now, gusto ko lang i-continue yung una nating video about dun sa nangyaring incident sa MPBL kay Jonas Tibayan and Michael Sorella. Okay, so ang updates ngayon is Michael got sanction na lifetime ban sa MPBL, but I don't know kung sa MPBL lang or sa lahat ng liga o sa larong labas o kahit anong liga. Hindi ko alam kung ban siya sa paglalaro ng basketball. And also nakakalungkot lang kay Jonas Tibayan until now, yun nga, nasa hospital pa and nagsuffer daw siya sa concussion, broken jaw, and also yung lips na siguro sa sobrang lakas ng pagkakapalo baka nakagat or pumutok sa pagkaka-arm swing, and also yung balikat dun sa pagkakabagsak niya, so namamaga. So ayan yung picture na nasa hospital nga. Nasa ano pa lang si Jonas, nasa ambulance. So far hindi ko pa nakita yung updates niya about kung ano yung condition niya. So okay, first thing kay Michael Sorella muna tayo. So yun nga, kay Michael, nakakalungkot dahil natapos yung career niya ng ganun-ganun na lang dahil sa isang maling desisyon. Okay, dala na rin ng init ng ulo. Kaya nga sabi ko dun sa first video natin, sabi ko sa mga aspiring basketball player ngayon, sa mga bago pa lang na naglalaro ng basketball, kahit sa mga matatagal na, iwasan po natin talaga yung mag-init ng ulo sa loob ng court. Okay? Kung meron tayong problema sa pamilya, sa trabaho, kung saan man, wag na po nating dalhin sa paglalaro ng basketball or sa liga. Dahil kaya nga po tayo nagbabasketball, dahil para, alam nyo yun, ma-refresh tayo sa nangyayari sa atin sa araw-araw na stress, 'di ba? Yung toxicity ng ating paligid. So, kaya tayo nagba-basketball para alam niyo 'yun, ma-exercise din tayo, gumanda yung ating katawan, yung health natin, 'di ba? Kaya lang yun nga, nakakalungkot dahil nakadamay pa, okay, si Michael Sorella ng isang tao na may pangarap, syempre, 'di ba? May pamilya at nagwakas siguro, hindi ko sure kung magwawakas na din yung career niya dahil sa tinamo niyang injury, pero I guess makakabango naman si Jonas, and I guess treatment lang yon and therapy. And depende na rin sa doktor kung a-allowed pa siyang makabalik sa paglalaro. Kaya yun nga, nakakalungkot, di ba? So nandamay pa tayo ng tao at possible na masira pa natin ang kanilang buhay dahil lang sa init ng ulo. So kung siguro meron tayong problema, pwede tayo treatment, no? Merong anger management like si Abueva nga, 'di ba? So nag-undergo siya sa anger management na therapy, and so far ngayon maganda na yung kanyang nilalaro, yung attitude niya sa loob ng court. Although minsan nagfe-flex, hindi maiwasan talaga dahil siyempre ano niya na, yung trademark niya na 'yon. Kaya ando na yun tatak Abueva na yan, di ba? Pero yun nga lang, hindi na siya nananakit at hindi na siya yung nanunugod, di ba? So kaya tayo guys, tayo mga basketball player, bago man o luma, basta laro lang tayo, papawis lang, di ba? And lagi nating iunahin si God sa buhay natin, di ba? At si God yung magbibigay ng knowledge and wisdom sa atin at kung ano yung kalakasan na ibibigay sa atin para maiwasan din syempre
yung mga ganong pangyayari, 'di ba? Pag inuna natin si God, haliwala po ang talent, ang skills and galing sa pagbabasketball. Kung nga sabi ko, bako-bako ang attitude natin. Di bali nang hindi ka magaling, basta maganda ang attitude mo, yun nga, lagi kang nagpa-practice, lagi kang sumusunod sa coach, okay lang kahit mabangko ka, di ba? Basta pag hinugot ka ni coach sa bench, bigay mo yung 100% mo sa loob ng court, and laging tatandaan na ang paglalaro ng basketball is not just for fun, hindi lang sa panalo at hindi lang sa championship, hindi lang sa trophy, hindi lang sa mythical 5 o hindi lang sa medal. Ano yan brotherhood, okay, ang pagbabasketball. Kaya kami madalas sa Tito Ballers dito sa Taguig, nagpe-pray kami every time na mag-start kami maglaro, kahit practice game lang. And also inuuna namin si God, yung presence ng Lord, 'di ba? Kaya naman ang ganda ng flow ng laro namin at walang pikunan, walang asaran, 'di ba? Kaya yun po, no. Ang masasabi ko lang kay Michael Sorella, siguro kung mabigyan pa siya ng another chance na makapaglaro sa MPBL, sa Ligang Labas o kung ano mang mga basketball tournament, siguro unang-una niya sigurong gawin, wag alisin niya yung init ng ulo sa paglalaro. Okay? Kasi nakita ko naman na magaling siya, na malaking tao, no? Kailangan siya sa court at kailangan yung serbisyo niya, lalo na sa rebounding, 'di ba? Kailangan din siya sa defensive purposes, 'di ba? And kay Jonas Tibayan naman and sa family niya, pray lang tayo, okay? We will include Jonas Tibayan in our prayers na bumilis yung kanyang recovery, and praying na walang malalang mangyari, okay, sa tinamo niya doon sa panga, okay? I know naman na mababalik yun at siguro nga will take siguro, hindi natin sure kung 2 years, 3 years, no? Pinakamabilis na siguro 2 years sa treatment. Kaya praying for fast recovery ni Jonas Tibayan. So yun lang naman guys, in-update ko lang kayo about dun sa pangyayari about sa MPBL incident, and salute din kay Commissioner Kenneth Doremdes dahil mabilisang inaksyonan yung incident na yon, and nabigyan kung ano man yung nararapat na sanction sa player, okay? So again, thank you very much guys sa panonood, and kung hindi pa po kayo nakakapag-follow and subscribe dito sa ating YouTube channel, please follow and subscribe po. So yun, thank you very much po and God bless you all. Bye.